Breaking news po ito mga kababayan, isa sa mga Quadcom na si Congressman Ace Barbero, tuluyan ng sinampahan ng patong-patong na kasong libel ng ilang social media influencers sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong Miyerkules, March 5, 2025 at ayan daw, matapos silang direktang inakusahan ni Barbero na mga narco-vloggers at may koneksyon umano sa Pogo. At kabilang sa mga nagsampa ng kaso, laban kay Barbero ay sila Dr. Lorraine Badoy, Attorney Trixie Cruz Angeles, Crisette Chu, Cathy Binag, Joy De Vivre, MJ Cuyambao Reyes, Mark Anthony, Agent Morales at iba pa. At ito po ang kunting pahayag ni Attorney Trixie. Maging epekto po ito sa mga kasamahan po ninyo since kayo napansagan po ng North and Togo? Siyempre may kasama na diyang pangamba, sleepless nights. Siyempre nag-aalala sa mga kamag-anak, sa mga pamilya, sa lagay namin, sa mga trabaho ng ibang mga nandito, and as well to our social media accounts. May iba sa amin na monetized yung social media. May danger na matanggal pagka may fake news. So ito nga po yung pagkoconnect na walang kabasihan talaga. Ito ay isa sa mga basihan para dun sa pag-file ng kaso ngayong araw na ito. Samantala, isa sa ating kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa ang tila galit na galit kay Bongbong Marcos. Hoy Bangag, nakikita mo yon? Yan, nakikita mo yan? Dito sa Japan, wala silang tigil kagagawa ng proyekto. Ha? Pero ikaw puking ina ka, ninakaw muna yung natitirang pondo ng PhilHealth at inilagay mo sa di maipaliwanag na unprogram. Tapos, nangutang ka pa sa Korea ng 174 billion pesos. Tapos, sasabihin ninyo, ay gagamitin ninyo sa pagpondo ng mga proyekto na hindi pa naman nasisimulan, na wala pa naman kayong plano. Pero pagkatapos, yung mga nakuha ninyo, ng mga yapesan ninyo ng mga budget, ng mga ahensya, like PhilHealth, DepEd, at saka yung sa PMA, hindi naman ninyo maipaliwanag kung saan ninyo gagamitin yung mga pera na yon. Yan po ay ayon kay Philippine Associate Justice to the Supreme Court, Amy Lazaro, sa pag-question niya rito sa pagmamadali ng gobyernong ito na kunin ang natitirang pondo ng PhilHealth para i-transfer doon sa National Treasury. Dito mga boss ay tinuligsa ni Associate Justice Supreme Court Amy Lazaro itong si Sergeant Bernardo Guevara. Patungkol nga dito mga boss, pagmamadali nilang ilipat ang natirang pondo ng PhilHealth papunta doon sa National Treasury. Kini-question nila ito. At sabi ni Bernardo Guevara, dahil daw ito, may pupondohan silang mga proyekto. No? Pero hindi pa naman at wala pa namang nasisimulan na proyekto. Kung ganoon naman pala bakit kailangan na i-stop ninyo yung mga naunang proyekto na mga nakatenga ngayon? Bakit hindi na lang yun ang ipagpatuloy ninyo? At kailangan nyo pang maghanap pa ng ilang mga proyekto. At sa iba pang mga balita, mga kababayan, Attorney Respicio, napakagaling po ang kanyang mga sinasabi patungkol sa maaring dayaan sa Mayo 2025 election. Connected sa internet, yung voting machines on election day, hindi ba? Pero isipin natin mabuti bilang mga Pilipino, kung merong mandaraya sa ating eleksyon ngayong 2025, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o hindi? Alam nyo na ang sagot dyan. At kung galing sa loob ng gobyerno ang mandaraya, meron ba silang power na baguhin ang source code ng counting machines on the election day or even before that? Meron, kahit sabihin natin na dumaan ito sa independent audit. Ngayon, kung corrupted ang source code on election day at merong access sa internet, yun na lamang ang tanging paraan para ang isang mandaraya ng eleksyon ay baguhin ang resulta ng mga election returns. Tandaan po natin, habang nagbobotohan po tayo, ang ating automated counting machine ay hindi pinapakita ang live score ng makina na yon sa atin. Saka lang natin malalaman ang score ng makina na yon pagka-print ng election return. Kaya even before pagka-print
mag-print ng election return, wala dapat access ang kahit na sino ang masamang tao sa makina na yon. Dahil kapag may access ang masamang tao sa makina, baka yung lumabas na final score ay hindi yung totoong score na ibinoto ng mga taong bayan dun sa makina na yon. Kaya ang suggestion ko lamang is, i-print natin yung election return na walang connection sa internet para yung lumabas na election ng return ay yung totoong boto ng taong bayan. Pag hawak na ng mga watcher yung election return, malamang yung counting machine pwede mo nang i-connect sa internet at ipasa nila yung final score na yon doon sa servers ng COMELEC. Malamang hindi na magkakaiba yung hawak ng mga watcher at yung servers ng COMELEC. Yun lang, Chairman George Garcia, huwag natin i-connect sa internet yung automated counting machines bago at habang nag-print ng election returns. Sir, yung per se, yung paggamit ng automated counting machine, hindi ko kayo tutol doon. Hindi ako tutol doon, sir. As a matter of fact, bilang mga eksperto ng IT, lahat po tayo ay magsama-sama dito sa exercise na to, eleksyon. Lahat po tayo ay may obserbasyon na kahinaan sa ating sistema. Hindi natin mape-perfect ito. Merong kamalian na mangyayari. Pero sa lahat ng naobserbahan natin, na kahinaan na pwede natin itama, pwede itama natin. Kasi wala namang mawawala sa atin eh. Pareho lang tayo, Chairman George Garcia, na ang hangarin ay palakasin at patatagin ang integridad ng eleksyon natin ngayong 2025. Walang mawawala sa atin. Magsama-sama po tayo. Ang tanging nakapagtataka lang, ayoko lang magkalat ng, alam mo, ng mga intriga. Bakit ayaw ninyong gawin? So, attorney, ibig sabihin ba nito, hindi pa ganun ka-solid yung teknolohiya ng Miro systems para maiwasan ng ganitong klaseng maaaring pandaraya sa mismong araw ng election? Hindi lang Miro systems. Actually, kapag pinag-uusapan natin ang security ng mga computer systems, kailangan meron talagang control, hindi lang sa loob ng makina, pati sa surrounding ng makina. At ang number one responsibility ngayon ay nasa COMELEC. Ina-acknowledge natin na yung loob ng makina, yung source code, maaaring hindi natin yun masecure ng 100%. Pero meron kang magagawa sa labas ng makina para hindi ma-take advantage yung vulnerability na yun sa loob ng makina. Kaya nasa COMELEC ngayon, COMELEC, kahit hindi ka IT, kahit hindi ikaw yung nag-develop ng Miro systems, ang gawin mo lang is huwag mong i-connect sa internet para hindi ma-take advantage yung vulnerability ng automated counting machines. Sir, maging